Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig ka ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan po natin, ito po, no, muli pong inulit ng ating mahal na Pangulo, Rodrigo Duterte, ang kanyang akusasyon na may isang presidential bet na gumagamit po ng ipinagbabawal na gamot na cocaine, no? Sinabi po niya, sinagot po niya yung mga katanungan, no, ng mga oposisyon, lalo na yung mga tumatakbo ring presidential bets ng opposition, kung bakit kung alam niya na to, bakit hindi niya maipakulong. Okay, pag-usapan din po natin ang pagtatanggol ni Sara Duterte kay Bongbong Marcos, no? Sa kanyang pahayag na let us protect our candidate, let us protect Bongbong Marcos. Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pang mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin mga kapatid, no? Alam po ninyo, ito po, mainit na balita po, no? Pinag-usapan po yan, lahat po ng mga presidentiables, naghaka-haka, marami po silang panukala dito po sa tinatawag nating akusasyon ng ating Pangulo na may isang presidential bet, no? Isang presidential candidate na gumagamit daw ng ipinagbabawal na droga, partikular itong cocaine, no? Umani po to ng iba't ibang reaksyon. At marami po dito nagsabi na kung alam na ng Pangulo yan, bakit wala siyang ginawa at hindi niya ipakulong? Sumabat pa nga to si De Lima, di ba? Na humirit pa na dapat yung presidential bet na yun na nakakulong at hindi ako. Isiningit pa rin talaga yung sarili. Okay, pag-usapan po natin yan, no? Isa pang ang reaksyon ng mga presidential candidate sa yung tambalan po nga ni Lacson at ni Tito Soto ay nagpa-voluntary drug testing dito sa PIDEA na lumabas naman na sila ay negative sa pinagbabawal ng gamot. Ngayon pa man, may reaction din po dyan yung isang candidate na si Leody de Guzman na baka nalalabag naman yung karapatang pantao ng mga kandidato kung pipilitin o pupwersahin na mag-voluntary. Kaya nga po voluntary, di ba? Hindi nga po yung puwersa pero yan po yung karapat dapat. Alangan naman pong magkaroon po tayo ng isang pangulo, no? Na instead na labanan ng droga, ay siya pa po yung gumagamit ng droga. Sasagot po dyan ni Pangulong Duterte, bakit po ganyan, bakit hindi pa nakukulong o etc. Simple lang po ang sagot ni Pangulong Duterte. Mayaman nga yan, no? Hindi po yan sa isang kakaiba po sa mga pusher. Kung yung pusher nga po, no, bago mo hulihin, kailangan mo pang ibaybas. Lalo na po yung mga user lang, yung mga addictionist lang po, kinakailangan naman para mo sila makasuhan, ay kinakailangan po na sila ay mahuli mo, caught in the act na gumagamit ng pinagbabawal ng gamot. Paano mo nga mahuhuli, sabi ni Pangulong Duterte, samantalang itong anak mayaman na to ay gumagamit ng pinagbabawal ng gamot sa pribadong yate o kaya sa mga eroplano, no, na private airplane. Mayaman po to, no, sabi ni Pangulong Duterte. Kung gusto raw niyong malaman kung totoo, magtanong lang kayo sa mga kapwa nila mayaman. Ang point lang dito ni Pangulong Duterte, hindi po pangkaraniwan tong mga tao na to, pwede po silang talagang tago, no, kung gumamit. Pero open secret po to sa mga mayayamang tao dito sa Pilipinas. Open secret po itong paggamit ng presidential bet na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa po tinutukoy ng ating Pangulo. Ang marami lang po naghahaka kung sino to, no? Kung sino tong sinasabi niyang presidential bet na to, na anak mayaman, lahat tayo may kanya-kanyang ideya.
kung sino nga tong presidential bet na to. Basta ang sabi ni Pangulo, kung maniwala kayo o hindi kayo maniwala, basta wag nyo akong sisihin. Pag balang araw, sinabi ko na yan, wag nyong sasabihin sa akin na parang winarningan na kayo ni Pangulong Duterte. Balang araw, wag kayong magsasabi na sinabi ko na nga. Okay. Punta naman po tayo rito, no, sa isa pa pong mainit na balita, yung reaction po na tila dito po sa weak president o weak leader, no, paulit-ulit na po yan, inulit-ulit na po dito sa social media, inulit-ulit na po ng media yung sinasabi po ni Pangulong Duterte. Ito po tinukoy niya, no, tinukoy niya po na si Bongbong Marcos mismo ang sinasabi niya na weak leader, no, yung cocaine. Hindi po niya tinukoy. Siyempre, alam po naman ninyo yung ating Pangulo, hindi naman po yan na pipitsuging leader, no? Yan po ay talagang aral sa batas, no? Okay, dahil nga alam ni Pangulong Duterte yung pasikot-sikot sa batas, kaya po alam niya po kung sino yung mga dapat niyang pangalanan, ano yung mga bintang niya na pinapangalanan niya yung tao. O, punta na po tayo rito, no? Alam naman po natin, di na po lingid sa atin ngayon. Tinalakay na po ito ng lahat, media, social media, no? Pro Duterte, anti Duterte, pro BBM, anti BBM, tinalakay na po ito lahat. Tungkol po dito sa akusasyon ni Pangulong Duterte na weak leader talaga si BBM, no? Sabi nga ng kampo niya, hindi naman niya sinasagot. Siyempre, from the strength sila nagsasalita, no? Nakita niyo naman, no? Talagang inaamin po natin, wala pong kaduda-duda. Kung makikita niyo po kung gaano kalalaki kumpara kay Lenny, kumpara sa ibang kandidato, yung sinasagawang motorcade at mga caravan ni Bongbong Marcos kasama si Sara Duterte, talagang makikita po natin na sila ngayon ay nagsasalita from the strength. Ang tanong ko nga hanggang kailan nila, no? Hanggang kailan nila po pwedeng i-ignore yung sinasabi ng Pangulo mismo ng Pilipinas. Okay. Sa isa pong bagong development, may pinahayag po to si Inday Sara Duterte, narito po sa Twitter. Ito po, pinagtapat po ng, ng Philippine Star, no? Yung sinabi po ni Pangulong Duterte. I-review lang po natin, no? Hindi ako believe sa kanya. He's really a weak leader. Of course, he can talk. He delivers English articulately. Nag-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kung sabihin mo na may crisis, he's a weak leader at saka may bagahe siya, no? More or less, alam na po natin yung bagahe na yan na sinasabi ni Pangulong Duterte. More or less alam na natin yung alam natin at sino yung tinutukoy niyang weak leader, no? Si Sara Duterte naman po ang kanyang anak, mahal na anak, talagang gusto po kasi ng media, yung traditional media na pinagsasabong tong mag-ama, no? Tinapat po, no, mula po ron sa sinabi niya. Matagal na po niya sinabi ni Pangulong Duterte, ilang araw na Pinagtapat po yung sinabi ni Pangulong Duterte dito naman po sa sinabi ni Sara Duterte Carpio, no? Ito po, let's protect our support. Let's protect our candidate. Let's protect BBM Bongbong Marcos. Siyempre po, yung mga makabongbong, no, tsaka yung mga makasara. Siyempre makasara din naman tayo, no, tayong mga DDS. Kami po nagulat, no. Ako nagulat sa ganito. Nagbubunyi po ngayon yung mga BBM supporters. O yan, sabi, 'di ba? Pwede nila sabihin, mismong anak yung nagtatanggol sa aming kandidato. Wala na tayong magagawa. Mas popular naman din si Sara Duterte, no? Very popular na candidate. Wala pong duda. Wala pong duda na si Sara Duterte ay napaka-popular niya. Sabi nga natin, kung tumakbo lang si Inday Sara na president, wala sana tayong pinoproblema ng ganito, no? Kahit po sinong katapat, yun po yung sinasabi natin, no? Once na si Sara Duterte tumakbo bilang presidente, okay na ang lahat. Wala nang problema yung DDS. Kaso nga hindi ganun, no? Sabi nga natin,
Hindi talaga lahat, no, ay binibigay sa iyo. Kaya kinakailangan mag-struggle, kinakailangan lumaban, kinakailangan po natin na paghirapan tong ikampanya si yung Team Duterte. Pinangungunahan po ni Senator Bongo bilang presidente. Siyempre, ang ating Vice President po ay si Sara Duterte at ang ating senador, nangungunang senador at hopefully maging Senate President ay ito po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay. Ano po yung implikasyon ng pagtatanggol na to ni Sara? No? Siyempre, yung mga BBM supporters, tuwan-tuwa sila na pinagtatanggol sila ni Sara. Yung kanilang pangunahing pambato. No? Pero sa akin, ang tingin ko po dyan, imaginein po ninyo, no? Pareho pa lang kayong tumatakbong kandidato. Pareho pa lang kayong tumatakbong presidente at vice president. Ipinagtatanggol ka na, no? Nananawagan na yung vice presidential candidate mo. Hindi pa kayo nananalo pareho ni Sara Duterte. Nananawagan na yung vice president candidate mo na let us protect BBM. Let us protect our candidate. Ang point dyan, etong tinura ni Sara Duterte, bagamat ang ganda ng gesture, bagamat talagang very supportive, tingin po namin mga DDS at na unti-unti nabubuksan po yung mata ng mga pangkaraniwang Pilipino. Ito po ay pagpapatunay lamang, no? Pinapatunayan ito yung sinabi ni Pangulong Duterte na meron ngang really weak leadership, no? Ito si Bongbong Marcos. Ngayon pa lang tumatakbo pa lang kayo, 'di ba? Ngayon pa lang tumatakbo pa lang si Bongbong Marcos. Pinagtatanggol na ng kanyang vice presidential candidate. Yung katandem niya, no? Hindi pa nga po, kumbaga, hindi pa man kayo nananalo, wala pa pong labanan na nagaganap. Hindi pa po ito yung mga tunay na kalaban, no? Ito po ay salita lamang ng isang concern sa kanyang bansa na si Pangulong Duterte, no? Paano pa po kaya kung kayo ay nanalo, dalawa? Hanggang kailan ka ipagtatanggol ni Sara Duterte? Hindi po ba niyo nakita? Ngayon lang po ako nakakita ng presidential candidate na mas may say pa yung vice presidential candidate, no? Siguro ang tingin ko eto na yung clash ng dalawang yung pagka-clash na po ng dalawang personality. Si Sara Duterte, alam naman po natin yung personality ng mga Duterte, mga palaban po yan, di ba? Hindi po yan mananahimik. Nakita na po natin yan kay Sara Duterte nung binanatan po ni Leni Robredo yung Davao, no? Nung medyo mataas po yung COVID-19. Pagbira po ni Leni Robredo, kinabukasan lang, may bira kaagad si Sara Duterte. Tapos po, nung panahon na binira, may marites itong si Ramon Tulfo, no? Sa nangyayari sa kanyang presidency, pagtakbo, kagyat bumira din si Sara Duterte. So nagka-clash po yung dalawang personality na sa mga Duterte na hindi pumapayag na pag binira yung kanilang pangalan, no? Yung sisiraan yung kanilang pangalan, hindi po pumapayag yung mga Duterte. Kaya nga po bilib na bilib tayo dyan, Sa totoo lang po, sa mag-ama na yan. Ngayon po, binilibang ko na naman sa Sara, no? Kaya lang, bakit tumatakbo pa lang kayo, no? Paano na pag naging presidente yan? Hanggang kailan mo ipagtatanggol, no? Yung isang taong ayaw ipagtanggol yung kanya sarili. Yung tipong, di ba, parang ini-ignore lang nila, laging sinasabi, naririnig ko to sa mga vlogger, no, ng BBM na ang sabi nila, malakas kami, mananalo kami, number 1 kami, kahit saang uri ng survey, kami number 1. Tama po yan. Pero hanggang kailan kayo mananahimik? Kada bibirahin kayo. Hindi po maganda bilang leader yun. Kasi po, alam po natin, no, re-rest back, no, lahat ng mga kalaban ni Pangulong Duterte. Re-rest back yan, yung mga hindi kumita,
yung mga nilabanan ni Pangulong Duterte, yung mga tinanggalan ni Pangulong Duterte ng kita for 6 years. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, mga oligarchs, ha? Etc. etc. Mga drug lords, etc. No? Sa tingin po ba ninyo, basta mananahimik yan? Another 6 years? Palilipasin na naman nila? Hindi po. No? Kaya po hanggang kailan, no? Mananahimik hanggang kailan magpapakita na hindi talaga siya, no? Kasi kahit hindi ka magsalita sa mga actuation mo lang, makikita po ng mga tao, marirealize po yan, no? Kung sino po yung tama, kung sino yung nagsasabi ng totoo. Si Pangulong Duterte po ba o yung mga nagtatanggol kay Bongbong Marcos? Abangan po natin yan. Okay, alam po ninyo, papalapit po ng papalapit. Papalungkot po tayo, no? Alam naman natin ngayon na lumulungkot na po tayo sa kahit po sabihin natin na malaki po yung tsansa ni Pangulong Duterte na maging Senate President. Kahit po sabihin natin yung sinusuportahan nating Vice President ay malamang na manalo si Sara Duterte. Iba pa rin po yung yung pakiramdam na si Pangulong Duterte yung ating presidente, no? Yung mapapalitan na po siya. Nino man sa mga tumatakbo ngayon, parang napakalungkot po. Pero mas lumungkot po ako, no, dito sa atin pong sa narinig ko po. Ito po yung nabasa ko rito sa Twitter na sinabi ni Pangulong Duterte. Ngayon lang po, no, bagong-bago po itong sinabi nila. Ito po yung sinabi ni Pangulong Duterte dito na talagang malungkot, no? Okay. Basahin ko lang po itong Twitter ng PTV4. I know that people feel that there is really an element of pasalamat. Diba? Marami po nagpapasalamat kay Pangulong Duterte. Tignan nyo po kung gaano po kadesente tong taon to, kung gaano po siya yung hindi po siya mahilig mag-claim ng kanyang mga yung hindi po katulad ng iba na wala namang nagagawa, pinalalaki yung mga ginagawa, tapos i-claim nila na parang ang galing-galing lang. Pakinggan nyo po yung ating Pangulo. I know that people feel that there is really an element of pasalamat. Hindi naman kailangan yan kasi hindi naman namin pera ng gobyerno. Hindi naman kami nagpagod. Ang nagpagod yung gumawa nito, yung mga trabahante. Ito po yung sa speech niya po na may speech po siya ngayon para isa na naman proyekto ng build. Sa dami po nagawa ng build. Imbis po ipagyabang ni Pangulong Duterte, ito po yung sinasabi niya, no? Wag kayong magpasalamat. Para sa akin, sila ang dapat pasalamatan natin. Yung trabahante raw, yung mga nagtrabaho, no, para may sagawa yung build. Ang buhay, there's always time for everything, sabi po ni Pangulong Duterte. A time to be great, a time to be small, a time to be a shining star, but time to fade and just maghanap ka na lang ng kanto kung saan ka kakasya. Ganun ang tingin namin sa buhay namin. Panahon ng mundo, hindi na namin panahon. We're just doing what we are supposed to do, no? Antindi po, ulitin ko lang po tong parte na to, no? Ganun ang tingin namin sa buhay namin. Panahon ng mundo, hindi na namin panahon. Parang bitin na bitin po tayo, no? Napakarami pong nagawa, tapos inamin po ni Pangulong Duterte. Ito po, hindi po kami makikipagsabayan sa inyo, hindi po kami nangangarap, no, na mananalo po si Bongo, tatalunin po si Bongbong Marcos, no? Maaring manalo po si Bongbong Marcos. Sabi nga ni Pangulong Duterte, panahon ng mundo. Hindi na namin panahon. Hindi niya na panahon, no? Pero napakarami po, sa totoo lang, napakarami pong nagawa at napaka-humble na tao, no? Hindi niya po kiniklaim na talagang ang hirap pong explain, no? Yung iniisip mo pa lang na mawawala na si Pangulong Duterte, iniisip mo pa lang na pag may bumirang mga oposisyon, hindi na natin maririnig yung pagtatanggol niya sa kanya sarili at pagbira, no? Yung mga ganun po,
panapanahon po talaga. Sana lang wag nating kakalimutan na kasi ang mahirap yung ibaon sa limot pati yung mga nagawa ni Pangulong Duterte. No? Si Pangulong Duterte po ang isa sa pinakadakilang pangulo natin. Huwag po kayo mag-alala, Mr. President, no? Hindi mamanalo ang ating presidente dahil sobrang lakas. Mananalo naman po yung anak ninyong Vice President at kayo po mananalo rin at ang inyong mga kasama, no? Yun na lang po siguro magagawa namin, ikampanya rin ang inyong mga kasamang tumatakbong senador. Isa-isahin po natin, no? Kayo po nangunguna, Pangulong Duterte, si Mark Villar, si Marcoleta, si Panelo, si Roque, Robin Padilla, Ray Langit, Honasan, Castrillones, yun po, iboboto po namin yan, mahal na Pangulo, para maging Senate President man lang po kayo. Para maging panahon nyo pa rin po. Para totoo po na magkaroon ng check and balance. No? Kung sino man po yung mananalong Pangulo. Siyempre, how we wish na may isa pang, how we wish na may continuation. No? Yun nga po yung si Bongo po ang pumalit sa inyo. At alam po namin, nakabisado po ni Senator Bongo kung ano po yung mga ginawa ninyo sa inyong panunukulan. Kaya siya po yung may kakayahan, may karapatan, may kakayahan, at saka yung may tapang po na ipatupad tong mga nasimulan ninyong proyekto. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, na ang sakit pong isipin, no? Iniisip ko pa lang po yung sinabi nyo na panapanahon na mundo, yung sinasabi nyo na hindi na namin panahon. Sana po panahon pa po ninyo. Sana mabigyan pa tayo ng another 6 years ng Duterte administration through Senator Bongo. No? Wag na po tayo mag-eksperimento, wag na po yung dahil popular. Isipin po natin, no? Ang kapakanan po ng mga Pilipino, Pilipinas, no? Kung nagustuhan po natin yung Pangulong Duterte, bigyan po natin sila ng isang pagkakataon pa na makapaglingkod dito po sa ating bayan. Isang panahon pa po para maging tatlo po. Kasi pagkatapos po ng administrasyong darating, 2022 to 2028, ay tsak pong tatakbo na yung Vice President natin na si Sara Duterte bilang Pangulo. Sana po walang maging gap. No? Sana po tuloy-tuloy. Rodrigo Duterte, susundan po ni Bongo, at susundan po ni Sara Duterte. By that time, makikita na po natin ang Pilipinas na po ang isa sa pinakamayaman, pinakamaunlad na bansa dito sa Asia. Maraming salamat po. Mahalin po natin ang ating Pangulo. Iboto po natin ang kanyang mga kandidato. Solid po tayo, Team Duterte. Bongo for President, Sara Duterte for Vice President, and Senator President Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po. Hanggang dito po muna. Mula po dito sa napakagandang lugar ng Boracay, Badong Aratilis po. Paalam.